Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka steel manufacturing facility sa Davao City girumbo sa National Bureau of Investigation. Kapin gatos ka mga trabahante na rescue. Mga residente sa Barangay Bugos sa Cagayan de Oro City miangal na human upat ka adlaw nga walay supply sa tubig. Buntis girescue sa General Santos City dihang nalipong human nabati ang magnitude 5.3 nga linog sa Don Marcelino, Davao Occidental kagahapon. Tulo ka balay sa General Santos City gisulod og sawa og kobra sulod lang sa usa ka semana. Og gikoronahang hiyas sa Kadayawan 2026 subay sa Kadayawan Festival sa Davao City atong ilailahon. Ngayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Arestado ang napulo ka Chinese nationals ug upat ka Pilipino diha girumbo ang usa ka steel manufacturing facility sa Davao City. Ari report ni John D. Esteban. Girumbo sa hiniusang puwersa sa National Bureau of Investigation o NBI ug sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pasilidad sa Davao Mighty Corporation kagahapon sa Barangay Ilang, Davao City. Kini human migula sa investigasyon nga matud pa substandard ang ginahimo o ginadistribute nga mga puthaw dito. Kinatibuk ang 21 ka individual ang gilangkuban sa mga corporate manager, supervisor, administrative personnel o technical personnel ang pasakahan og patong-patong nga kaso. Mao ang paglapas sa Republic Act No. 1230 o ang Philippine Nuclear Safety Act, Republic Act No. 6969 o ang Toxic and Hazardous Substances and Nuclear Waste Control Act of 1990, Presidential Decree No. 1586 ug ang Consumer Act of the Philippines. Sa maong ihap, napulo ka Chinese nationals matud pa ug upat ka Pilipino ang nadakpan ato sa operasyon. Samtang anaa sa 174 Filipino workers ang na-rescue. Miabot kaganihang buntag sa Davao City si NBI Director Attorney Melvin Matibag, hasta si PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr. ug DENR Assistant Secretary Felix Alicer. Tinignan natin yung mga nakakabit na steel bars dito, and we found out that about 70% of the steel bars that was used doon sa mga na-damage na buildings, specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS. Ito yung sa Davao Mighty. Delikado matud pa sa panglawas sa tao ang maginahimong bakal sa mong pasilidad. Among the conditions that in the operation, it should not involve toxic substances such as these radioactive substances. So, serious itong findings yesterday because the PNRI has confirmed the presence of these toxic substances, and as well as in the operations, it was shown that PPEs were not used by the workers in the area. What will happen to the next generation if kung yung epekto ng radiation na yan ay pangmatagalan? What if lahat ng building na yan ay biglang abutan ng sana wag naman? Hindi naman natin pinagdadasal. Yung kung sa isang building nga dyan sa Pampanga, bumagsak, wala pang lindol. So that is a question na some sort of answer na binabalik ko na bakit kailangan ipagpatuloy ng NBI at PAOK ang trabaho. Sumala ni Matibag, makikoordinar sila sa lokal nga paggamhanan sa Davao City aron mas mapalawman ang investigasyon sa kaso. I think LGU is in the best position to identify kung sino yung mga nakabili niyan. I'm sure they have local permits also at the very least, yung mga business permits niyan na issue dyan. Saka yung mga work permit ng mga magtatrabaho dyan, may mga health clearance na hinihingi. So I hope the local government will somehow reach out and coordinate with the agencies, and we will do that as well. We will reach out to the local government. Wala pa'y pahayag ang Davao City LGU kalabot nini. Samtang gipatinaw ni Attorney Matibag nga wala matud pay kalabutan sa hungihong pagdakop kang Senator Ronald Bato de la Rosa ang iyang pag-anhi sa Davao City. Ang nahuli namin hindi bato, bakal, ha? Kauban, si Bebot Kahes sa kamera.
Johnny Esteban, One Mindanao. Usa ka buntis sa General Santos City ang girescue human nalakip sa mga nangalisang dihang nabati ang magnitude 5.3 nga linog kagahapon nga miigo sa Don Marcelino, Davao Occidental. Otoridad subling nagpahinumdum kalabot sa kamahinungdanon sa earthquake drill. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Paspas nga ng gawas kini mga mall goer laki pa nga personahe sa mong mall human kalit na bati ang linog sa General Santos City pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Usa sa paspas migawas kining usa ka babae nga adunay gikargang bata. Nakuhaan kini og video sa GMA Regional TV1 Mindanao nga naglingkod sa gawas sa mong mall. Apan taod-taod nawadan kini og panimuot. Gilayon kining gitagad sa mga naka-standby na daan nga mga medical personnel. Naglinog kalit lang tapos na nakuyapan. Gidala kini sa Incident Command Post. Taod-taod, mibalik ang panimuot niini og giparelax. Nasuta nga ang maong biktima, 2 ka bulan nga buntis og residente sa Barangay Uhaw. Pili na ko sila ng pagkaon. Oo. Karon kay kalit maglinog ano siya. Linog ti mo to nanakan din. Na nervous siya pagkawat sa gawas siya titik sa kinanipong ko. Matod sa Feebox, natala ang magnitude 5.3 nga linog alas 5:22 sa hapon kagahapon kung asa ang epicenter ni ini anaa sa Don Marcelino, Davao Occidental. Nabati ang intensity 3 sa Don Marcelino ug Santa Maria, Davao Occidental. Malungon, Sarangani ug City of Digos, Davao del Sur. Intensity 2 sa Davao City, Malita, Davao Occidental ug General Santos City, Coronadal City ug ubang lugar sa Sarangani ug Davao del Sur. Ug intensity 1 sa ubang lugar sa South Cotabato ug Sultan Kudarat. Hinuon, walay natalang angol lakip danyo sa insidente. Samtang, doon say natala nga magnitude 5.4 nga pagtayog sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. 2:39 kaganinang kadlawon nga usa ka aftershock sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province ug magnitude 6.5 nga linog sa Davao Occidental niadtong bulan sa Hunyo. Subling nagpaymangno ang Feebox kalabot sa kamahinungdanon sa dock, cover and hold kung dunay linog. So sinasabi ng Feebox, still applicable pa rin yung dock, cover and hold kasi marami na tayong nakita mga video na try nilang lumabas dahil nga doon sa lakas na lindol, hindi niya kayang tumayo. Doon say panawagan ang Office of Civil Defense 12 kalabot earthquake drill sa mga tulunggaan. Ako'y nananawagan sa ating mga teachers na dapat seryosohin natin ang pagkandak ng earthquake drill dahil ito ay malaking tulong upang ma-imprint natin sa mga isipan ng mga kabataan na itong mga SOPs na ito ay hindi lamang makakatulong sa mga mag-aaral, kung hindi, madala rin nila ito sa kanilang mga pamilya. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Miangal na ang mga residente sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Human upat ka adlaw na nga walay aga sa tubig sa lugar. Busa ihay na lang sila sa pagdiskarte aron makakuha og tubig. Aniya ang akong report. Sukad adlawng Martes, Agosto 11, nakasinati na og water interruption ang Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Kinihuman nga kinahanglang ayuhon ang production well number 11 nga ana sa Bantile sa nasangpit nga barangay. Sa advisory nga gipagawa sa COWD giingong Biyernes, Agosto 14, mabalik na ang aga sa tubig. Apan sa paglibot sa GMA Regional TV1 Mindanao, nasuta nga padayon pa ang pag-ayo sa mga personay sa water district. Nagpalyamatod pa ang ilang makinarya human nga masudlan og tubig ang electrical wire niini. Kining mga residente iyahay na og diskarte aron lang makakuha og tubig gikan sa gimuntar nga public faucet sa COWD. Uban ang pipila ka mga bata, mano-mano matud pa sila gahakot sa mga balde gikan sa production well padulong sa ilang mga tag sa kabalay. Almost 1 week na, sir. Perwisyo kay way tubig. Okay, labi na ng mga estudyante na
Kinanglan yun na itong tubig. Di takaliguan ni way tubig. Ano niya ang problema karon tubig yun. Duna say mga nag-iyahay og hakot og tubig gamit ang nagkadaiyang sudlanan. Adunay uban nga kilid sa dalan na mismo nangaligo. Kami ani, antos na lang mismo namin nga sitwasyon. Pero dako kayong problema nga gihatag din sa mga katawhan din sa pisto, pis 3, pis 1. Kung man sa kasitbit nga uban nga QQ. Luoy kayo mga tao, labi na ako, senior citizen ako. 78 din ako makaya magtakot. Mihimo na sab og lakang ang barangay. Nagmontar sab sila og mga tent aron silungan sa mga residente nga maghakot og tubig. Voluntaryo ang gihatag sa ato mga supporter ng mga water tanker. Voluntaryo ni. Pwede silang dili mo tabang, pwede silang dili mo hatod og tubig. Kini hangyo lang nato sa ila. Palihog kung makaabot sila sa inyong matag tugkaran, kung gali ang imong sudlanan, gamay ra ang nahatag, kana atong gibahin-bahin ang tanan aron mas daghan pa ang makagamit. Sa kabayan sa COWD, padayon kuno ang ilang paningkamot aron mapadali ang pagbalik sa supply sa tubig. Ang pronouncement sa management kaghapon sa atong board meeting nag-ingon man nga karong adlaw marisolba na ug mapaningkamutan nila nga mabalik na sa normal ang supply sa tubig diha sa Barangay Bugo. Pero naa kita yung mga public faucet na nga nataod, padayon usab ang atong pag-deliver sa atong mga water tankers sa mga apektado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Gikalarma karon sa mga residente sa General Santos City human nakatala og 3 ka kaso sa pagpanulod og bitin sa managlahing kabalayan sa syudad ning simanaha lang. Senro dunay pagpasabot kalabot diini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dako sir, unsa dako? Gihalughog sa Bureau of Fire Protection General Santos City ang bahin ni ining usa ka balay humanapalgan sa tag-iya ang usa ka bitin sa usa ka subdivision sa Barangay San Isidro banda alas 6 Huwebes sa gabi. Taod-taod nasiplatan ang mong bitin nga nagtago sa natambak nga mga tray. Nagunitan. Gilayon kining gidakop o gisulod sa sako. Ang maong mananap, usa ka summer cobra nga gilayong gitunol sa City Environment and Natural Resources Concenro alang sa disposisyon. Matod sa BFP nga 30 minutos lang human ang pagkadakop sa maong mananap. Laing residente na sab gikan sa kasigbit nga purok sa maong barangay ang nanawag sa BFP aron magpadakop sa nasiplatang kobra sa balay. Gilayong gihalughog sa BFP ang bangag nga gitaguan sa halas. Apan padayon ang pagpangita kinihuman mitago kuno sa usa ka lawom nga bangag. Sumala sa BFP niadtong Lunes sa gabi isab. Dakong sawa ang napalgan sa may mga bulak nga anaadapin sa pader sa usa ka panimalay. Apan diyang natandog kini sa mga rescuer. Nahimong agresibo. Hinoon, nadakpan kini sa BFP. Matod sa Senro Jensen, ang maong panghitabo, makabalaka. Very alarming na siya nga scenario, no? Ibig sabihin, guba na ang ilang natural habitat, tapos mangita na sila og kanang ilahang natural prey sa mga residential area. So ang ilaga is very kanang ma-attract siya sa mga hugaw nga place. Delikado matud pa kung mapaakan sa mga halas ilabi na kung venomous. Angay gyud maturukan og anti-venom vaccine ang mapaakan og halas. Duol gyud sa pinakaduol nga na ay anti-venom na kuan. So dapat kung mapakan po kag bitin, especially kanang venomous, kalma lang ka kay para dili pud paspas ang imong circulation sa imong dugo. Sa bloodstream nimo agi ang venom then aya siya mo kalat sa imong kuan. Apan nagpasabot ang Senro nga dili gyapon angay patio ng halas subay sa balaod. Dili natay Wildlife Act nga kuan. So sa Wildlife Act ginaprotektahan ang tanan nga wildlife nato diri sa Philippines. So dili ta pwede magpatay. Pero naa sa balaod nakabutang if ang imuhang kinabuhi na ang naa sa pwede nimo siya patyon.
Pahimangno sa sentro nga kung ugaling makakita sa susamang mananap sa kabalayan, una, mamahimong kalmado. Manawag dayon og rescue sa BFP, sentro ug mas duol na buhatan sa DENR aron madakop. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Abiso sa LTFRB, sugod ugma August 15, dunay 12 pesos per liter nga fuel discount ang mga operator ug driver sa pampublikong jeep ug UV Express sa pipila ka gasolinahan sa nasod. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo mamahimong maka-avail og hangtod 150 liters o 1,800 pesos nga pagas kada semana. Sumala sa LTFRB, moadto lang sa participating gas stations ug ipakita ang inyong pangalan ug plate number. Kaya dumdumang nagpatuman ang gobyerno og 10 pesos per liter nga fuel subsidy sa mga PUV, isip tabang nunot sa krisis sa lana tungod sa gyera sa Middle East. Gikoronahan isip hiyas sa Kadayawan 2026 ang kandidata gikan sa tribong Matigsalog. Ani report ni John D. Esteban. Hiyas sa Matigsalog, Christy Faith Gawilan. Dito ay si Christine Faith Panjagawilan, hiyas sa Matigsalog, your hiyas sa Kadayawan 2026. Human ang 13 katuig, nabalik na usab sa tribong Matigsalog ang corona. Isip hiyas sa Kadayawan 2026. Kini ang iyahang winning answer. I am standing here as an advocate for the integration of modernization as a science teacher and for the indigenous knowledge. I stand here saying that we should always build an interface between scientific knowledge and cultural knowledge because this helps us in order to have a better future, healthcare, and opportunities, not just for an IP, but also for the people in the world. Thank you. Andam na matud pa siya nga himuon ang iyahang advokasya. Document na mo ang amo ang mga cultures and traditions para nga naagi access ang musunod sa amo. Di na sila maglisod pangita og kanang mga resources para ma-explain nila og maayo kung unsa gyud ang amo ang kultura. Yes, ginagsa ka ito na padayon ka pa nato itong Kadayawan School Tour. Kung asa mo bisita to sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan to partake or give knowledge po about our 11 cultural communities. So apil punta di sa tourism na mo suporta sa ilang mga plano. Labi na atong winner is a best in advocacy video. So gusto nato tanawon nato usaon nato pag may come true ang iyang plans para sa iyang community. Samtang nakuha ni Hiyas sa Maguindanao by Ayesa Mangansakan ang titulong Hiyas sa Paragiusa 2026 ug Hiyas sa Kalambuan 2026 si Hiyas sa Maranao, Marzia Chana Abinal. Una pa man niini, usa ka grandioso ug mabulokong selebrasyon sa kultura ang nasaksihan ato sa Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2026, Huwebes sa gabi, August 13. Makabungog nga suporta ang gipakita sa mga katribo sa Ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manobo, Iranon, Kaga, Maguindanao, Maranao, Sama ug Tausug ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka kandidata. Apan bisan pa man sa kalahian, sila nagkahiusa. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka lalaking rider ang patay human mabanggaan og SUV iyang gimanehong motorsiklo sa Lanao del Norte. Samdan sabang laing rider human nadamay sa aksidente. Dead on arrival sa ospital ang 45 anyos nga lalaking rider human nabanggaan sa usa ka SUV samtang galatas sa dalan sa Barangay Pangil ug Barangay Maranding sa nasangpit nga lungsod. Base sa investigasyon sa kapulisan pasado alas 6 Huwebes sa buntag, nahitabo ang aksidente diin samtang gabiyahe ang biktima kalit siyang gidumbol sa SUV. Gingong nakatulog ang lalaking SUV driver. Sa kakusog sa impact, nadamay pa ang usa ka motor nga nakaparada kilid sa dalan kung asa samdan ang 63 anyos nga rider niini.
Ana-ana sa kustudiya sa PNP ang mga sakyanan nga nalambigit sa hitabo. Samtang ginasuta pasab kung magpasaka og kaso batok sa SUV driver ang mga banay sa mga biktima. Gipapaspasan na daw sa Department of Justice ang pagproseso sa extradition request sa Amerika alang kang Pastor Apollo Kibuloy nga wanted alang sa pipila ka kaso didto. Sukad formal nga nadawa sa DOJ ang US extradition request alang kang Pastor Kibuloy ni atong August 7, nagsugod na ang pagtuon sa supporting documents. Kung makita na daw nila ang presensya sa mga elemento ubos sa Philippine Extradition Law ug ang Extradition Treaty sa Pilipinas sa Amerika, iduso nila ang petisyon sa Regional Trial Court. Lakip ni ana kung ang gilapas matud pa nga balaod ni Pastor Kibuloy sa Amerika, dunay kalakip nga balaod sab sa Pilipinas. Gibutang sa FBI Most Wanted list si Kibuloy tungod sa mga kasong sex trafficking ug racketeering. Kinahanglan sab siguruhon nga dili siya pahamtangan og death penalty didto. Ginasulayan pa sa GMA News nga makuha ang pahayag ni Kibuloy kinsa anaa sa Pasig City Jail. Apan una nang giingon sa iyang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio nga lisod ma-extradite si Kibuloy kay nagapadayon ang iyang mga kaso sa Pilipinas. Usa na sab ka makatandog nga istorya ang atong masaksihan ugma sa real-life drama anthology sa GMA nga magpakailanman. Hangtod asa ba kinahanglan nga mag-antos ang usa ka babae sa iyang mister? Sakto ba nga isakripisyo ang kaugalingong kaluwasan? Kanang istorya nga atong masaksihan sa magpakailanman nga giuluhan og battered wife for hire. Bidahan kini nila Lian Valentin ug Juancho Trevino. At ang iamang episode ugma sa magpakailanman August 15, 8:15 p.m. sa GMA. Mas exciting ang Kadayawan Festival 2026 sa Davao City sa pakigduyog sa Kapuso Stars. Kasadya og kalingawan ang hatod sa Kapuso Stars sa ipahigayong Kapuso Mo Show agig pakigduyog sa Kadayawan Festival 2026. Makisadya ang cast sa action drama series nga Hari ng Tondo nga sila Isabel Ortega, Ruru Madrid ug Dennis Trillo. Makilingaw usab ang cast sa upcoming GMA Afternoon Prime Comedy Drama Series nga Delivery Boy nga sila Will Ashley ug Mika Salamangka. Ugma na kana August 15 sa Ayala Mall sa Briza Activity Center sa Davao City sa alas 4 sa hapon. Kita-kits ug happy Kadayawan mga kapuso! Gipabasura sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats batok kaniya kay wala matud pay jurisdiction ang Quezon City Regional Trial Court. Ania report. Nag-file ang kampo ni Vice President Sara Duterte og motion to quash o pagbasura sa kasong grave threats sa Department of Justice batok sa bise. Ang kaso, nag-ugat sa mga pahayag sa bise sa live stream nga duna daw kinigi kontrata nga gunman aron patiyon sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady ug kanhi House Speaker kung dunay mupatay kaniya. Sumala sa abogado sa bise, wala daw jurisdiksyon ang Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Una nang giingon sa iyang kampo nga dili mamahimong kasuhan ang bise tungod ang akusasyong pagbahad sa Pangulo ana-ana sa impeachment case batok sa bise. Apan sumala ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Gihatagan sa korte og 5 ka adlaw aron magsumite og komento sa motion to quash sa bise. Samtang kung giduso sa DOJ ang kasong grave threats, gibasura niini ang rekomendasyon sa NBI nga magduso sab og kasong inciting to sedition. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kulang pa daw ang nahimong resolusyon sa DOJ. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. Apan sumala ni Fadulyon, dili makonsiderang inciting to sedition ang mga pahayag sa bise. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned.
under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung, maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Hitsas na ang venue kung asay pahigayon ang culminating activity sa Kadayawan Festival 2026. Gamaw ang pamulak sa Kadayawan o indak-indak sa Kadayawan. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, din sa San Pedro Street, no, sa inyo makita sa kuwang likod na tindog na ning mega tent, ning dako nga tent din kay dinhi maguripay gayo ng mga dagkong aktibidad sama sa pamulak ug indak-indak. Pero ang indak-indak pahapyaw ra no ang ila ipakita nga performance dinhi gumikan ang Grand Showdown ipahigayon diha sa Davao City Coastal Road for the first time. Ganigendam na ang venue sama sa pag-install sa mga dagkong tent diha sa Davao City Coastal Road ug mas halapad ang space ito itandi sa San Pedro diin kini naandan nga ipahigayon. Ang open category grand champion 1.5 million pesos ang madawat gikan sa 1 million pesos. Sa school-based category grand champion makadawat og 1 million pesos. Ato paminawon si City Tourism Operations Office Officer in Charge, Willenito Tormis Jr. Excited ka ita. Again, we're doing it for the first time sa Coastal Road. Daga na kayo ga preparation na gibuhat. Padayon ang mga consultations because syempre ginasigurado gid namo na safe ang mga Davaoenos. Labi na karon na first time na to siya buhaton dito. Sara, din sa San Pedro napoy kadayawan na food trucks nga daghang kag kapilian ug ugma ipaygayon ang dula kadayawan diha sa People's Park. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Sa mga dunay planong mag-food trip karong Big Kadayawan Weekend, atong sayron kung pila ang presyo sa matag kilo sa mga prutas nga abunda sa Davao City. Sa report ni Argel Relator. Tataw gayod nga ang bulan sa Agosto, bibo, dili lang sa mga sadya nga aktibidad, apan sa kaabunda sa ani sa Davao City, labi na sa mga prutas. Ang Kadayawan, pagpasalamat usab sa grasya ug panalangin nga gibubo ngadto sa katawhang Davaoenyo. Gani sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2026, mas ubos ang presyo sa mga prutas, labi na sa durian, tungod sa kadaghan sa supply niini. Sa gawas sa Magsaysay Park, magdula ang presyo sa tagak nga durian sa 50 hangtod 80 pesos per kilo. Ang mga variety sama sa puyat, cove, arancillo, ana sa 100 hangtod 150 pesos per kilo ang presyo. Baba siya kay atong miagi last year gold kay naabot ba manggundig to 50 baya. Kay nihit ang supply. Oo, nihit ang supply. So karon murag ni baba na kay medyo daghan-daghan naman pud siya og kanang makuhaan. Duna say marang nga tag 80 pesos per kilo, mangustin sa tag 100 pesos per kilo, lanzones sa 50 hangtod 120 pesos per kilo depende sa variety. Tataw sab ang kadaghan sa supply sa prutas nga baligya sa Bangkerohan Public Market, labi na ang durian. Miubos sab ang presyo niini kung itandi sa miaging tuig. Ang atong durian puyat sir diri sa Bangkerohan tag 100 lang atong kilo karon sir. Good na na siya. Good na siya, good quality. Ang tagak Nagyo na siya sa 50 or 60 per kilo. Ang marang tag 60 hangtod 100 pesos per kilo. Mangustin sa 80 hangtod 150 pesos per kilo. Lanzones ana sa 130 hangtod 150 pesos per kilo. Ang rambutan sa tag 60 pesos per kilo ug ang pomelo tag 150 hangtod 180 pesos per kilo. Kauban si Mature Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Makigduyog ang inyong GMA Regional TV 1 Mindanao sa Kadayawan Festival 2026 sa pamulak ug indak-indak sa Kadayawan.
Gikan sa Rojas Avenue hangtod sa San Pedro Square sa Davao City, hatod sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga kaganapan sa pamulak sa Kadayawan ug ginakidak sa Kadayawan. Sa ato mga kapuso here and abroad, atangi ang Kadayawan 2026 The 1 Mindanao Special Live Coverage sa GMA Regional TV ug GMA News YouTube channels ug sa GMA Regional TV, GMA Regional TV News ug 1 Mindanao Facebook page. Matanawan sab kini sa www.gmaregionaltv.com. Karong Domingo na kana, August 16 sugod alas 7 sa buntag. Mamahimo ni makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato mo uling balita sa Mindanao karong adlaw, daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto og karon serbisyong tinuod lang. Happy Kadayawan sa atong mga kapusong Davaoenyo and happy weekend mga kapuso.